Samantala, handa namang maging susunod na kalihim ng Department of Education si Senador Sani Angara sakaling ialok sa kanya ang portfolio na naturang cabinet member. Ayon kay Angara, handa siyang tulungan ang gobyerno kasunod na rin ng report na kasama siya sa pinagpipilian ng Pangulong Marcos Jr. Baka nga magbitiw bilang kalihim ng kagawaran si Vice President Sara Duterte. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean. Alex, ikinukonsidera nga ni Senador Sani Angara na maging kalihim ng Department of Education, yan ay kung iaalok ng Malacanang. Handa niya raw isakripisyo yung nilalabing halos isang taon ng kanyang termino na magtatapos yan sa June ng 2025. The President needs us, then... Bukas si Senador Sani Angara na maging susunod na kalihim ng Department of Education kung iaalok ng Malacanang. Sinabi ito ni Angara matapos lumutang ang kanyang pangalan sa isa sa mga umano'y pinagpipilian ng Pangulo matapos magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Opo. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Sabi ni Angara, handa siyang tumulong sa administrasyon, lalo na kung makakatulong siya sa sektor ng edukasyon. I will cross that bridge when we get there siguro and then see if the President needs us, then, we'd like to help him also. We're helping him in the Senate, so if we can help him in other ways, why not? Si Angara itinutulak ng grupong Education Reform Advocate Group, Philippine Business for Education o PBED. Ayon sa grupo, isa si Angara sa may magandang track record. Masipag at produktibong miyembro ng Kongreso na siya rin nagtulak para bumuo ng Second Congressional Commission for Education. Siya ang isa sa mga kasalukuyang commissioners ng EDCOM 2 na nagsusulong ng reforma sa edukasyon. Sabi ni Angara, sino man ang mauupo sa pwesto, sana magamit na gabay sa reforma sa edukasyon ang rekomendasyon ng EDCOM. Yung maganda yung direksyon na pag-decongest ng curriculum, yun. Overdue na yun at maganda na naumpisan niya yun. Yes, yung masyadong congested na yung ating curriculum at napansin din sa EDCOM yung may mga resources na hindi na utilize sa budget every year. So sana yun, mabigyan ng lunas din yan. Ang termino ni Angara bilang senador ay magtatapos sa June ng 2025. Kaya ayon sa kanyang mga kapwa mambabatas, good choice kung si Angara ang ilalagay ng Pangulo. Sabi ni Senate President Francis Escudero, isa siya sa mga natanong ng mga malalapit sa Pangulo hinggil sa issue at sinabi niyang excellent choice si Angara dahil isa rin itong abogado. Para kay Senador Juan Miguel Zubiri, kung pagbabatayan ng track record ni Angara, qualified itong mamuno sa Department of Education. Sabi ko, kung meron talaga acceptable sa lahat ay si Senator Angara dahil hindi lamang sa trabaho niya sa Senado and of course yung lineage niya of the old man Angara and of course the son now who are pro-education legislators, not to mention that he's the only Harvard graduate among all the supposed candidates that are being mentioned. So ayaw naman natin na masira din ang opportunity that one of our own can become a member of the cabinet. Alex, bukod kay Angara, isa sa mga ikinukonsidera sa pwesto si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pero ang sabi niya, ipauubayan niya ang desisyon niyang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong July 19 ay magtatapos na ang termino ni VP Sara kaya kinakailangan na umanong makapamili dahil magsisimula na rin ang pasukan. Alex. Okay, Mean, narinig natin si dating Senate President Mig Zubiri, no? Alam natin na close siya, itong si Senador Angara kay dating Senate President Zubiri, no? Alam naman natin kung ano nangyari sa kanya. Handa pa siyang makipagmabutihan sa Malacanang kung alam naman niya kung anong nangyari sa kanyang kaibigan at malapit na kaibigan dyan sa Senado na si Senate President Mig Zubiri. Alex, inamin niya naman na kung siya daw yung magre-rekomenda, baka malabo. Kasi sabi niya ay sa palagay niya nawala na ng tiwala sa kanya ang administrasyon. Pero hindi lang si Angara, si Zubiri yung nagsusulong para maupo si Angara, kundi yung iba pang mambabatas. Kasama na dyan si Senate President Francis Escudero. Dahil hindi pa natin batid kung ano magiging posisyon
ng grupo ni dating Senate President Zubiri kasama si Senador Sani Angara kung magiging oposisyon sila dyan sa Senado, di ba? Sa nalalabing isang taon na lamang ng kanyang panunungkulan bilang senador. Meron silang pahayag kanina, Alex, na sila ay magiging independent at hindi sila aanib sa oposisyon at hindi magiging obstructionist sa Senado. Ayun, so pwede pala siya. Okay, maraming salamat sa iyo, Mian Corbera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.